At kung may Bible po tayo, samahan niyo po akong buklatin sa Gawa 17:30 o Acts 17:30. Ang sabi po dyan, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Okay, salamat sa ating Panginoon at pagpalain ang Kanyang mga salita. Pwede na po tayong umupo. At ang title po natin ay Call to Genuine Repentance. Tinatawag po tayo ng Panginoon na tayo'y tunay na magsisi sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, alam ng Diyos na tayo nagkasala. Alam ng Diyos na tayo makasalanan. At sa kasalanan ito yung barrier sa atin para hindi po tayo makalapit sa ating Panginoon. Kaya gusto ng Diyos na maalis po yung kasalanan na yon. Sabi nga, pag walang genuine repentance, walang totoong kapatawaran. Tama po ba? Kung hindi ka tunay na nagsisisi, paano ka papatawarin ng ating Panginoon? Amen. At pag nagbabasa po tayo ng Biblia, makikita po natin doon na si John the Baptist ay siyang forerunner ng ating Panginoon. Ano yung pinapasabi ng ating Panginoon kay John the Baptist? Una sa lahat, ang sinabi niya, repent and be baptized. Bakit una repent, hindi baptize? Kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Pangalawa, nung nangaral ang ating Panginoon, habang siya nagsisimulang mangaral, anong unang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon? Repent. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganon din si Peter, nagtanong yung mga tao sa kanya, anong gagawin namin para kami maligtas? Anong sabi ni Pedro? Magsisi kayo. Kaya hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin, tinatawag niya tayo na tayo magsisi na tunay. Dahil hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan kung walang tunay na pagsisisi. Sinasabi mo, I'm sorry Lord, forgive me. Pero yung ginagawa mo, taliwas sa sinasabi mo. Ayaw ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung puso natin. Alam niya tayo, kilala niya tayo kung ano yung uri ng pamumuhay natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon, kaya tinatawag niya tayo na tayo'y pagsisi. Tunay na pagsisisi ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinapaalalahanan dahil ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, may pag-aaralan po tayo. Sabi diyan, genuine repentance is vital to the plan of God to our salvation. Naniniwala po ba tayo? Na ang genuine repentance, ito yung pinakamahalaga na plano ng Diyos para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Amen. At, next slide. The nature of repentance is not only turning from, but also turning to, and stop a wrong action and begin a right one. Ito yung laging sinasabi ni Pastor, maalala nyo na tinatawag pa niya si Elder Andrew at mayroon pang demonstration dito na pag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, dapat talagang 360 degree yung ating pagtalikod sa mga kasalanan. At sabi diyan, mag-start po tayo sa tamang pamumuhay.
Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At sabi po dyan, okay, mapapag-aralan po natin. Next slide po. True repentance produces results. And results of, number one, results of reformation. Dapat may pagbabago po tayo. And sabi po dyan, it brings about a change of attitude, action, appearance, and lifestyle. So pag may tunay na pagsisisi po sa atin, makikita po sa atin yung tunay na pagbabago. Tama po ba? Yung mga ginagawa natin dati na hindi natin alam dahil yung pala ay kasalanan, at nung ating ito'y pinagsisi, tayo humingi ng kapatawaran, tunay na kapatawaran sa ating Panginoon, makikita po sa atin yung tunay na pagbabago. Tama po ba? At makikita din sa ating mga appearance. Dati po, tayo'y nakikisakay sa mundong ito, yung mga trending ng mundong ito. Pero nung tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan at sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon, pati yung appearance po natin ay nagbabago. Tama po ba, Elder Geraldine? Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Glory to your name, O God! At sabi po dito yung lifestyle natin, o siguro yung lifestyle mo, ang gusto mo, lagi ka sa, patay sindi, inom dito, inom doon, sugal dito, sugal doon. Yun po yung dati natin, nung hindi pa tayo nagsisi, pero nung nagsisi na po tayo, iba na yung uri ng pamumuhay natin, tayo'y binago na ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to your name, O God! Salamat sa Panginoon dahil siya yung Diyos na napakabuti sa ating buhay. Ayaw niya na isa tayo, na ni isa sa atin ay hindi maligtas. Gusto niya lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy niya tayong kinakausap. Patuloy niya tayong pinapalalahanan. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon. Jeremiah 35 verse 15, lagi akong nagsusugo, sabi ng Panginoon, ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyo, basahin nating lahat, ang sabi ng Panginoon, talikuran ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. So lagi pong sinasabi ng Panginoon, talikuran na natin yung masama nating mga pamumuhay at mabuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay po tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At sabi rin po sa Ephesians 4:22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarim na ninyo ang dating pagkatao na nasisira sa masasamang pagnanasa. So, hubarin daw. Pag sinabing hubarin, huwag kang mag-iwan. Tama ba? Pag naghubad po tayo ng damit, completely hubad po yun. Ganon din sa ating mga kasalanan. Dapat maalis na po completely yung mga kasalanan ginagawa natin. Hallelujah. Praise the Lord. At ano pa, mga kapatid? Pag may tunay daw na pagsisisi, ano yan? Number 2, there is a great joy in our hearts. Tama po ba? Kasi pag alam mong pinatawad ka ng Panginoon, alam mong nagsisi ka, iba yung mararamdaman mong kagalakan sa puso mo. Amen! At sabi nga dito, alam nyo, kilala nyo sino yung anak? Si prodigal son? Di po ba, umalis siya sa bahay. At nung naghirap po siya, sabi niya, ang moral lesson po kasi doon, bumalik siya, nagsisi siya, bumalik siya sa kanyang ama. Anong ginawa ng kanyang ama? Diba tuwang-tuwa ang kanyang ama kasi nagsisi yung kanyang anak na nagkasala sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. Sabi nga sa
there is a great rejoices in heaven pag ang isang makasalanan daw ay nagsisi sa kanyang ang pag isang tao daw ay nagsisi sa kanyang kasalanan, great rejoices daw sa langit. Masaya ang ating Panginoon pag tayo nagbabalik loob sa Kanya. Amen! Woo! Kaya yung joy natin, di ba tayo rin, pag may na-invite po tayo, nagsisi siya, tumalima siya sa gospel ng kaligtasan, di ba tayo masaya? Di ba? Masaya po tayo, iba yung joy na nararamdaman natin dahil alam po natin na hindi siya mapapahamak at na-impart po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. So yun po mga kapatid, there's a great joy kung may tunay na pagsisisi. And, okay, Lucas 15:22, sabi po dyan, datapwat sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katuwa. Verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagsipagsimulang mga katuwa. Amen. Ganyan po. Grabe nagkaroon ng piging, talagang sinilibrate ng Ama nung yung nawalang anak niya at nagbalik loob sa Kanya. Ganon din po tayo mga kapatid, ang Panginoon ay natutuwa sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at bumabalik loob sa Diyos. Ganyan po ang Diyos natin. Amen. So iba yung joy na nararamdaman ng Panginoon pag tayo nagbabalik loob sa ating Diyos na buhay. Amen. And number 3 na po tayo, that true repentance leads to salvation. Ito yung sinabi ko po sa inyo kanina. Ang sabi po sa 2 Corinthians 7:10, sabi po diyan, sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos yan, ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. So mga kapatid, napakahalaga po pala na tayo'y tunay na nagsisisi para magkaroon po tayo ng kaligtasan. So dapat nakikita sa bawat buhay po natin. Mga kapatid, hallelujah, gusto ng Diyos na tayo'y mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na may tunay na takot sa Kanya. Amen. Kung wala kang tunay na takot sa Panginoon, alam ko, magpapatuloy ka pa rin sa paggawa mo ng kasalanan, pero po may tunay na pagsisisi, ay nandoon yung tunay na pagbabago sa bawat buhay natin. Tama po ba? Kasi ayaw mo nang gawin ayaw mo nang saktan ang Panginoon. Kaya gusto mo magbago, kaya nandoon ang tunay na pagsisisi. At ayaw mo nang gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. At sabi diyan, ano pa? Okay, number 4 na po tayo. Ang bilis. Totally cleansed and delivered from all our sins and vices. So, ibig sabihin mga kapatid, may verse po ba dyan? Okay, Revelation po tayo. Next slide po. Revelation 1 verse 5. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Grabe pinalaya ka ng ating Panginoon. Dati tayo'y ano tawag doon? Tayo'y naka-chain. Anong chain? Tayo'y bihag ng kasalanan, bihag ng mga bisyo, bihag ng mga maling pananampalataya.
Ano pa? Bihag ng mga maling katuruan. Pero ngayon, pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Amen. Dati bihag ka ng mga kasalanan, ng mga bisyo na hindi ka makalaya, hindi ka makawala. Pero dahil sa pagmamahal at sa kapatawaran na binigay ng Diyos sa iyo, ikaw ay pinalaya niya. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon. Malaya na po tayo. Amen. Malaya na rin po tayo. Hindi na po tayo under curse ng ating Panginoon. At dati tayo rin ay, anong tawag muli yun? Tayo'y alipin na mga superstitious belief. Tama po ba? Dahil doon, hindi po tayo lumalago. Tama po ba? Hindi po tayo umaasenso kasi nandun po tayo'y bihag ng mga maling pananampalataya, maling katuruan at mga superstitious belief. Pero ngayon, malaya ka na, walang pakialam yan. Ang may pakialam sa iyo, ang salita ng Diyos, huwag kang gumawa lang ng kasalanan at pagpapadaing ka ng Panginoon dahil ito yung pangako niya sa bawat mga anak niya na tunay na nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to your name, O God. Amen. Okay, Galatians 5:1. Malaya na tayo. Sabi mo sa kapatid mo, malaya na tayo. Amen. Malaya na tayo na wag gumawa ng kasalanan, ha? Dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. At wag paalipin pang muli. Okay. Alam niyo yon? Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Alam niyo yung baboy, di ba? Yung baboy, pinaliguan mo yan. Malinis na yan. Tama? Oh. Pero mamaya, babalik muli sa putik, kaputikan. Anong mangyayari? Di ba rindingo? Lalama. Di ba? Ganon din po, inahintulan tayo sa mga ganyang bagay, di ba? Na tayo'y pinalaya na, tayo'y pinatawad na, tayo'y nilinis na ng Panginoon. Huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawang kasalanan. Kasi magmumukhang baboy po tayo sa harapan ng Panginoon. Okay. True repentance brings thanksgiving to God. Totoo po ba ito? Di ba? Dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, iba yung nararamdaman mo sa puso mo. Amen? Iba yung pasasalamat. Hindi po tayo nagsasawang magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay natin. Kaya sabi niya, pag may tunay na pagsisisi, ay magkakaroon po tayo ng tunay na pasasalamat sa ating Panginoon. At sabi po dyan sa awit, Psalms 103 verse 2-4, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabubuti niyang gawa. Amen. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Grabe ang Diyos natin. Sa bingit ng kapatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Grabe, pag bulay-bulayan mo ang salitang ito, maiiyak ka na lang sa pasasalamat sa ating Panginoon. Pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo, pinagaling niya tayo, pinagpala pa tayo ng ating Panginoon. Amen? So maraming salamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa buhay natin. Amen. Alam ng Diyos na tayo nagkakamali, di po ba? Kaya nga pag nagpipray po tayo, ang unang sinasambit po natin, patawarin mo ako, Lord. Patawarin mo ako, Lord, kasi ako'y nagkasala. Sinadya ko man o hindi, malaki man o maliit, ay kasalanan pa rin
sa harapan ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpakalinis dahil hindi natin alam kung anong oras, kung kailan darating ang Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, patuloy po tayong humingi ng tunay na kapatawaran sa Kanya. Amen. So salamat sa ating Panginoon. Grabe. At sabi po dyan sa conclusion, 13 verse 5, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So gusto ng Diyos tayo'y magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, talikuran natin yung mga masasamang ginagawa natin, para ang Diyos ay maparangalan. Amen.